Ang buhay ng tao ay parang roller coaster. Sa taas ka nung una, ngunit bababa rin sa tuwina. May panahong masaya, ngunit lungkot ang kasama. At kahit hindi mo hawak ang iyong tadhana, malaki ang magagawa ng iyong pagpapasya. Nanaisin mo bang mabuhay ng may kapayapaan? O manatili ka sa kapighatian? Sa isang naniniwala sa Diyos, mabuti ang laging may positibong pag-iisip na ang buhay tulad ng paligsahan, kailangan mong magtiis hanggang marating mo ang hangganan. At sa panahon na nakaranas ka ng mabigat na problema, makakaya mo bang lampasin ito? At kung hindi mo na kaya, ano ang gagawin mo? Sino ang lalapitan mo? Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya. Itaas ang kamay at tumawid ka. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Mula sa iyo ang may aking magustuhan, karawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilit mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ngayong binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako nagsasaya sa piling mo. Sige po, God bless po. See you Sunday po. God bless sis. Okay, baby girl. God bless po. Eh, pastor, God bless po. Ayun po pala yung kayo, remind ko lang po na kayo po yung speaker. Ay, Sunday po. Okay po. Happy birthday, Grace. Ganda yung bagong necklace mo. Thank you po. Regalo ko sa akin. Kaya kung may niwawala ka, para na lagi mo ko naalala. Ingit naman, sana ko. Ayan na, napakagaling mo naman kumalita. It's like an angel from heaven. Manang-mana talaga sa mama niya. Ay, dadasalong ka na rin po. Alam ko na ngayon. Thank you po pala sa pag-usap ko sa Welcome, Ninoy. Siya po kasi! Wait na lang, isa-isa nga lang ako sasalita. Hindi niyo po ba napansin na kinanta niya yung pinong-post niya? Hindi man lang nasasabi sa akin, hindi tuloy ako makasabay. Teka! Nagsabi na ako kanina bago tayo nag-practice. Tsaka maganda naman ang message ng compose ko. Dapat sinabi mo muna sa kanya.
Stop na yun mga anak. Pag-usapan niyo ng maayos. Kayo pa naman ang youth leaders. Kaya dapat kayo maging role model. Dapat nasusuot ka ng formal attire sa church. Eh, hindi po ako comfortable. Masyadong formal para sa akin eh. Mas gusto ko medyo modern ang suot ko. Bakit pag ganito si Papa, nasusuot ka ng formal? Hoy, tigil mo nga yan. By the way, si Papa niya mag-extend ka ng 1 year sa Canada. Tapos mag-aaway-aaway lang kayo. Hindi nga pa itapos-tapos tong bahay para mabigyan kayo ng sarili yung mga kotse. Pag yan nalaman ng Papa niyo, baka hindi niya ituloy. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalangan ko ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y lalagirain. Walang sa'yo may hahapin, ang awit ko'y iyong tingin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Mga anak, kumusta kayo? Hindi po okay. Ang lakas ko kasi ng boses niya, dapat may hinaan yung volume. Paano hindi ko lalakasan yung boses ko? Nahalata ko, nakakalimutan mo na yung lyrics. Sinalo lang kita, tapos ako pa yung may mali? Eh, totoo naman, gusto mo lang kasi magpasikat para ipakita sa kanila na mas magaling kang kumanta sa akin. Sige na, oo na, ako na yung may mali. Okay, Ikaw mga yung anak, bida. huminahon lang kayo. Hindi namin kayo pinalaki ng Papa niyo ng ganyan, ha? Ate, ba sinabihan na kita na ayusin mo ang damit mo? Dapat maging formal ka sa church? Ba't niyo pinakikailaman yung sinusuot ko? Yun yung gusto ko, alam ko yung gagawin ko. Malaki na ako. Basta hindi ako kasama si Grace. Malina kasi sa church. Sige na, wala na akong kakampi. Aalis na lang ako kung yung gusto niyo. Anak ko mo yung gagawin. Mas mahirap ang malayo ka sa amin. Kaya ko na to, ma.
dyan? Ikaw ba yan? Laki mo na. Ang liit mo pa lang nung nakita dati eh. Ang ganda mo pa rin. Ako talaga. Hanggang ngayon, joker pa din. Umiyak ka ba? At may luha ka? Hindi, wala to. Ano lang, napuwing lang ako. Shoes. Hindi ka marunong magsinungaling. Saan ka pupunta? Nag-glass ka ba? Parang ganun na din. Kailangan mo ba ng matutuluyan? Naghanap pa ako. Doon ka sa amin. May mga band members ako. Ito ba yun? Ako po. Ako po. Oh, Grace, nandito ka na pala. Okay, bukas na ng ilaw? Right, ito nga pala si Grace. Klase ko nung college. Siya nagturo sa akin mag-gitara. Hi Grace, narinig ko pala marunong ka magkanta. Yun lang kanta, magaling yan sa lahat ng instrument. Sample nga sa drums. Sige, sample ka. Tingnan natin kung magaling. Kayo mauna. Galing! Pasado? Oo. Galing! Mama, di ba tayo nag-aksaya ng panahon? Hindi naman siya nagsabi kung nasaan siya. Don't worry anak, sabi ni Papa mo may GPS ang kotse niya. Oh, yan nga yung kotse oh. Hi anak. Oh! Ano ho? Ikaw po ba yung nanay ni Grace? Ano ginagawa niyo dito? Ay, huwag mo na yung alanahanin anak. Ang importante, nakita ka namin. Ika, sumama ka na sa amin umuwi. Uuwi na din ako, ma. Hindi lang ngayon. Hirap na hirap kaming hanapin ka, tapos ganyan ka lang sumagot ng mama? Kaya ayaw ko pang umuwi dahil sa'yo. Bigyan ko muna kayo ng space. Uy, ano ba kayong dalawa? Pati ba nga dito, mag-aaway pa kayo? Halika na anak, umuwi na tayo. Uuwi rin ako, ma. Hindi lang ngayon. Kaya ko pa. Hello? Anong nangyayari dyan? Mukhang maingay. May party dyan? Ha? Di kita maintindihan. Ah. Sige, punta ako dyan. Friend, Grace, tara, saan tayo? Ako marunong yan. Tama ba sa'yo? Tara kita. Oh. Install mo tong app sa laro mo, sa sa phone mo. Press mo tong laro. Oh, okay. Magsusugal tayo ngayon. Paano yung bayad? Install mo lang. Handa ka na bang matalo? Uy, di ako marunong nito eh. Ano kung lakihan natin ng taya? Okay. Sige, seryoso na tayo. Yun mo naman pala. E paano yan? Wala ka ng pera, may utang ka pa sa akin. Paano ka magbabayad? Hindi, wala na akong pera.
Loko ka naman eh. Di sana yung kotse mo na lang pinabayad mo. Emma, No. give me the keys. Subukan mo kung ayaw mo masaktan. Bakit ako ba yan? Mas. Una ang akala ko, ang buhay ko ay di na magbabago. At kahit ano pang gawin, ako'y bumabalik sa maling gawain. Marami na akong sinubukan, kung sino-sinong nilapitan ng halos. Ako ay sumuko na, si Jesus ay nakilala. Ang aking buhay ay binago niya, magmula nang ako'y magpasya. Sa aking puso'y pagaling siya, anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya sa langit pupunta. Bilang pagtatapos sa ating mensahe sa umagang ito, tungkol nga sa pagpapatawad, nakita natin kung paano ang Panginoon Kristo patawad ang ating Ama ay binigyan tayo ng pagkakataon na mapawalang sala dahil nga sa ating mga kasalanan na gawa. Ganon din ating kapwa na nagkasala sa atin. Bigyan din natin ng pagkakataon na mapatawad din natin sila. Ma-restore ating magandang relasyon. Sa araw po nito, ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa pagpatuloy na po sa paggabay niyo po sa akin. At hindi po sa dalawang pong anak. Pagkasensya nila po ang behavior po ng aking dalawang anak na hindi po talaga madali ang pagpapalaki ng anak, lalo na ang kanilang tatay ay nasa ibang lugar po. At pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na alam ko rin na gagabayan niya ako sa sa araw-araw na aming gagawin. Yun lang. Sige po, palagpakan natin ang Panginoon. At meron akong nais banggitin po sa inyo. Nalingin sa inyong kaalaman na meron po tayong bisita. At maraming magulat kayo sa ating panahon sa umagang nito. Tatawagan ko si Grace. Palagpakan natin ang Panginoon. Bakit andito ka? Ano ginagawa mo dito? Nagulat rin ako. Ayaw sa kanya. Bagong buhay sa akin ay tunay, tanging kay Jesus ko lang naranasan. Ma, di ba umalis na siya? Tinatikuran na tayo. Dapat nga tayo matuwa dahil kahit umalis nga siya, bumalik siya ulit sa atin. Bakit ako matutuwa? Baka manggulo na naman sa atin. Kahit na, kailangan na pa rin natin siya tanggapin kasi kapatid mo siya. Ma, hindi ko pa po kayang tumanggap sa kanya. Samahan mo sa tuwi-tuwi na'y laging
pagkukulang ko, iaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, iaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais mo, lahat ng pinagkailig ko, Panginoong Jesus, magaling ka. Para kay Grace, hindi pa huli ang lahat. Nagkamali man siya ay nagawa niyang manumbalik sa pamilya at sa Diyos. Hindi kahinaan ang umamin sa kamalian. Ang mahalaga ay pinili niya ang tama. At kay Hannah, minsan inakala niya na wala siyang nagagawang mali. Ngunit narealize niya na siya man ay dapat ding ituwid gaya ng kapatid. Nagpapatunay lamang na ang lahat ng tao ay hindi perpekto. Walang matuwid kahit isa. Ang lahat ay may pagkukulang. Mabuti na lang ay may isang magulang na katulad ni Faith na laging umuunawa sa bawat isa. Handang dumamay, walang sawang nagmamahal. Kahit anong mangyari sa buhay ng tao, mahalaga ang may positibong pananaw sa buhay. Mahalaga ang mabuhay at lalong mahalaga ang may kapayapaan. Makakamtan mo lamang ito kung magiging kasundo mo ang mga mahal mo sa buhay. At huwag mong kalimutang unahin ang magbalik loob sa Diyos na siyang pinagmumula ng kapatawaran, kapayapaan at kagalakan. Ikaw ba'y may problema? May nagawang kasalanan? Bakit hindi mo subukang humingi ng tawad? Lumapit ka sa Diyos na pinagmumula ng kapatawaran at kapayapaan at makikita mong babalik ang saya sa iyong buhay. Pagpalain kayo nawa ng Diyos. Bagong buhay sa akin ay tunay. Tanging kay Jesus ko lang naranasan ang ligaya. Tanging pag-asa sa puso ko'y ngayon ko lang nadama. Ang dalangin ko, ako'y samahan mo. Sa tuwi-tuwina'y laging lingapin mo. Kung sakali mang ako ay malayo, sa piling mo kumawaglit, tulungan mo na magbalik. Ang dalangin ko, ako'y samahan mo. Sa tuwi-tuwina'y laging lingapin
sakali